Okay. Sa mapagpalang gabi sa ating lahat. So ngayon naman ay pagpapatuloy ko ang aming talakayan tungkol sa SDG 8. Sa natapos ng talakayan ni Krian ang tungkol sa SDG 7. Ngayon naman itatalakayin ko ang SDG 8 na tumutukoy ito sa disenteng trabaho at paglago ng ating ekonomiya. So layunin ng SDG 8 na itaguyod ang patuloy, inklusibo at napapanatiling pagunlad ng ating ekonomiya. At tiyakin ito na mayroong maayos, produktibo at disenteng trabaho para sa lahat ng tao. So ang ibig pong sabihin ng disenteng trabaho ay ito yung ang lahat ng manggagawa ay mayroong maayos, ligtas at makataong kondisyon sa kanilang trabaho at mayroon po silang tamang karapatan sa kanilang tamang sahod, pantay na oportunidad at seguridad sa trabaho at respeto sa kanilang karapatan bilang empleyado. So next ay So ngayon naman, itatalakayin natin kung ano nga ba yung mga hamon na kinakaharap ng SDG 8. So isa sa mga hamon na kinakaharap ng SDG 8 ay ang high unemployment, especially youth. So ayon nga sa United Nations, so marami pa rin talagang mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24 years old ang hirap makahanap ng maayos at disenteng trabaho. Kaya nga noong sa taong 2024 ay mayroong 259 milyong kabataan sa buong mundo ang kabilang sa tinatawag nilang NEET o Not in Education, Employment o Training. So isa talaga sa mga hamon na kinakaharap ng SDG 8 ay ang pagkakaroon pa rin ng malaking antas ng kawalan ng trabaho, lalo-lalo na sa ating mga kabataan. Talagang isa nga sa pinakamahalagang layunin o pagkakaroon ng trabaho ay yung pagkakaroon mo o pagtatapos mo ng iyong pag-aaral at mayroon kang tamang kasanayan at karanasan sa iyong trabaho. Yung kukunin mo trabaho. Kaya nga, hirap ang ating bansa o kabilang na nga ang Pilipinas, hirap ang ating bansa na hirap ang ating bansa. Mayroon pa rin talagang maraming mga kabataan na walang trabaho at walang access sa kanilang edukasyon dahil nga ang isa talaga sa mga requirements ng kung mag-apply ka ng trabaho ay kinakailangan mo talaga makapagtapos ng iyong pag-aaral at mayroon kang enough na kakayahan o karanasan sa karanasan, kumbaga meron kang enough na karanasan at kasanayan dahil nga isa yon sa pinaka-requirements. So ibig sabihin nito, malaki talagang bahagi ng kabataan o walang pagkakataon na magkaroon ng karanasan o kasanayan para makapasok sa formal na trabaho. Ito ay nakakaapekto hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa ating ekonomiya. Dahil nga nababawasan ang produktibong lakas ng paggawa dahil nga ay nga kay Jose Rizal ang kabataan ang pag-asa ng bayan. So halimbawa na lamang, mayroon ding mga kabataan isang kabataang nagtapos sa senior high sa isang developing countries ay hindi agad nakahanap ng trabaho dahil nga siya ay mayroong kakulangan sa oportunidad o training. So dahil dito, tumatambay siya sa bahay o nakikibahagi na lamang siya sa mga iba't ibang trabaho. Ngayon naman, ikalawa ang pagkakaroon ng 58% nasa informal na sektor. So, ayon nga sa taong 2024, bumaba nga ng 5% ang unemployment rate. Ngunit marami pa rin talaga, sa kabuuan talaga ito globally, mayroong 58% na manggagawa ang nasa informal na sektor kung saan nakakabahala ito dahil nga mas malaki pa ang porsyento ng nasa informal na sektor kaysa sa formal na sektor. Kaya ibig sabihin nga nito,
Sorry guys. Kaya nga ibig sabihin nito, wala silang formal na kontrata, benepisyo o proteksyon sa trabaho. Kaya nga isa ito sa mga hamon ng SDG 8 dahil nga tinitiyak ng SDG 8 o layunin ng SDG 8 na magkaroon ang mga tao ng disenteng trabaho at para lumago nga ang ating ekonomiya. So ito ay karaniwan rin sa mga least developed countries ang madalas o mas maraming nasa informal na sektor at sa Sub-Saharan Africa kung saan kakaunti ang oportunidad para sa formal na trabaho. So halimbawa na lamang, isang tendera sa palengke na arawan ang kita at walang SSS o health insurance. Health insurance ay kabilang sa informal na sektor. Bagaman may trabaho siya, ngunit ito ay hindi decente. So next ay... So ikatlo naman ay ang slow GDP growth and developed countries. So growth talaga ay especially sa ating mga developing countries o papangunlad pang mga bansa ay mabagal talaga ang kanilang pag-unlad. Kaya nga ang GDP per capita growth o antas ng pagtaas ng kita ng bawat mamamayan ay inaasahan ng babagal sa 1.5% sa 2025. So ibig sabihin nga nito, mas mabagal ang pag-unlad ng ating ekonomiya dahil nga sa mga trade tension o alitan ng mga kalakalan sa pagitan ng mga bansa at policy uncertainty na hindi malinaw o pabagong-bagong mga pulisiya ng pamahalaan. So samantala naman sa least developed countries, ang tunay na pag-unlad ng ekonomiya ay 3.1% lamang. So malayo talaga sa target na 7% na itinakda ng SDG 8. So, dito, mabagal talaga ang pag-unlad ng GDP growth sa ating bansa. Kaya nga, isa rin ito sa mga hamon na kinakaharap ng SDG 8. Kaya nga, halimbawa na lamang, kung mabagal ang paglago ng ating ekonomiya, ay kaunti lamang ang nalilikha ng bagong trabaho. Kaya kahit gustuhin ng mga kabataan na magtrabaho, ay kulang pa rin ito sa oportunidad. Kaya, yun. Ang kaapat naman na suliranin o hamon ng SDG 8 ay ang child labor. So, sa taon ng 2024 ay bumaba nga ang bilang ng mga batang nagtatrabaho mula sa 160 milyon tungo sa 138 milyon. Bagamat ito ay positibong senyales, hindi pa rin talaga naaabot ng mundo ang layuning tuluyan na ngang mawalis ang child labor o alisin ang pagkakaroon ng child labor sa pagsapit nga ng 2025. So, kumbaga, marami pa rin ang mga kabataan ang nagtatrabaho. Kaya nga, ayon nga sa ulat, so para makamit ito, kinakailangan nga ng 11 beses na mas mabilis ang progreso. Kaya nga sa kasalukuyang bilis ito, ibig sabihin, bagamat bumababa ang bilang, mabagal pa rin ang pagbabago. Intindihan ba? So ngayon, next ay... Kaya nga upang masolusyonan ang mga hamon na kinakaharap ng SDG 8 ay nagkaroon sila ng mga target, nagkaroon ng United Nations ng target na kailang susolusyonan sa taong 2030. Yes, wait lang. So unang-una nga na target na kanilang target ay ang So ibig sabihin nito ay 10%. So ibig sabihin nito ay layunin ng SDG 8 na magkaroon ng isang bansa ay magkaroon ng paglago ng ating ekonomiya. Kumbaga, papaigtingin niya ito
paraan na matatag, patuloy hindi nakakasira sa ating kapaligiran. Ayon nga sa United Nation na layunin nila na magkaroon nga ng target nga ng SDG 8 na layunin nila least developed countries o mga papaunlad na mga bansa ay magkakaroon sila o mayroon silang target na magkakaroon nito o ang GDP growth nila ay magkakaroon ng 7%. Para nga sa ganon ay mas mapapadali ang pag-unlad ng mga bansa. Ito, o higit pa, ibig sabihin nito ay mas marami pa talagang mga at mas tumataas pa rin ang kita ng mga mamamayan. Kumbaga, ang goal talaga ng SDG 8 ay magkaroon sila ng at least 7% GDP growth in the least developed countries. So 7% ang kailang target bawat taon. Ngunit, kaya nga ang baba, kanina nga yung mga hamon, kanina 1.5% lang ba yun? Yung kanilang na nalilikom sa kanilang GDP. Kaya nga ang target na ngayon ng SDG 8 na magkaroon ng 7%. Kaya ikalawa ay ang full employment and decent work and equal pay. So, ibig sabihin nito, layunin ng SDG 8 na magkaroon ng magkaroon sila ng mga full employment at full-time o magkaroon lahat ng tao ng mga trabaho at mayroong mga dissenting trabaho at pantay na trabaho at sa isang kumpanya. So, dapat pareho lamang ang kailang tinatanggap na sahod. Bukod dito, dapat may benepisyo tulad din ng SSS, PhilHealth at leave benefits ng mga empleyado. Para nga masugpo yung 58% na nasa informal na sektor ay layunin ng SDG 8 na matugunan ito o bigyan ang lahat ng tao ng full employment at decenteng trabaho para mas umulad palalo ang ating ekonomiya dahil ngayon nga yung goal nila magkaroon ng decenteng trabaho ang lahat ng mga mamamayan at palaguin palalo ang ating ekonomiya. Ikatlo naman ay ang promote youth employment, education, and training. So dahil nga kanina, ayon nga sa aking sinabi na marami talagang mga kabataan ang walang access sa edukasyon at kawalan nila ng kasanayan. Kaya nga marami mga kabataan talaga ang walang trabaho. Kaya nga upang masolusyonan ito ay nagkaroon ng target ang SDG 8 na mag-promote sila ng youth employment, education, and training. So tinutukoy nito na bigyan ng tamang edukasyon, pagsasanay at oportunidad sa trabaho ang mga kabataan. Kaya layunin nito na maiwasan ang kawalan ng trabaho sa kabataan at matulungan sila sa maging produktibong miyembro ng lipunan. So halimbawa na lamang ng mga programa dito sa Pilipinas na katulad na lamang ng TESDA, Job Start Philippines at mga internship ay nagbibigay ng kasanayan at karanasan sa mga kabataan upang mapadali silang makahanap ng trabaho o makapagsimula sila ng kanilang sariling negosyo. So sa pamamagitan nito ay nasosolusyonan yung hamon na binanggit ko kanina, yung unang hamon. Ayan.
Ngayon naman ay ang ika 1, 2, 3, 4. Ang ika-4, ang end modern slavery, trafficking at child labor. So layunin ng SDG 8 na wakasan, wait lang ako guys. So layunin ng SDG 8 na wakasan ang lahat ng anyo ng modernong pag-aalipin, human trafficking at child labor. Dahil nga binanggit ko kanina na mas marami pa rin talaga ang mga bata na nagtatrabaho, kumbaga nasa milyon-milyon pa rin yung mga batang nagtatrabaho. Kaya nga layunin talaga ng SDG 8 na wakasan ang modernong pang-aalipin at human trafficking labor. Kaya nga ang mga gawain nito dahil nga ang mga gawain nito ay lumalabag sa karapatang pantao at pumipigil sa mga bata na makamit ang edukasyon at maayos na kinabukasan. So halimbawa lamang sa Pilipinas, so ang mga programa katulad ng mga batas tulad ng Republic Act 9208 o Anti-Trafficking in Persons Act na naglalayong protektahan ang mga bata at kababaihan laban sa sapilitang paggawa. So halimbawa na rin ng mga NGO na tumutulong sa mga batang inaalis sa mga panganib at trabaho na binibigyan ng libreng edukasyon. So ang panglima naman ay ang protect labor rights and ensure safe working conditions. So layunin ng SDG 8 na protektahan ang karapatan ng manggagawa at tiyaking na ligtas at maayos ang kanilang pinagtatrabahuhan. So dapat talaga na magkaroon ng mga pulisiya na nagtataguyod ng kaligtasan sa trabaho at tamang pagtrato sa empleyado. So halimbawa na lamang sa mga construction site. So dapat mayroon silang mga safety gear tulad ng mga helmet at mga gloves. So isinasagawa rin ng Department of Labor and Employment o DOLE ang labor inspection upang masiguro na sumusunod ang mga kumpanya sa mga batas, kaligtasan at karapatan ng paggawa. Dahil kinakailangan talaga na magkaroon ng proteksyon ang isang empleyado dahil nga kung sila dahil nga kabilang nga sa disenteng trabaho ang pagkakaroon na mayroon kang karapatan mayroon kang maayos, ligtas na kapaligiran. So, ayun. So, asan ako? 6 ay ang promote policies to support job creation and growing enterprise. So, ang layunin ng SDG 8 na suportahan suportahan sa paglikha ng mga trabaho at paglalago ng mga negosyo, ang mga maliliit na negosyo. So lalo-lalo na mga maliliit na negosyo o mga micro, small, and medium enterprises. Sa pamamagitan ng kailang pagsuporta ay mas natutulungan yung mga maliliit o yung papaunlad pa lamang na mga negosyante sa kanilang mga negosyo. Dahil nga sa pamamagitan nito ay nakakatulong na umunlad ang ating bansa. So halimbawa na lamang sa Pilipinas pa rin. So ang mga negosyong center sa mga bayan ay tumutulong sa mga mamamayan na makapagsimula ng kanilang sariling negosyo sa pamamagitan ng pagpapautang, pagbibigay ng seminars at pagsasanay sa pagnenegosyo. So ang ganitong initiative ay nagbubunga ng masiglang lokal na ekonomiya. So next, naintindihan ba ang SDG 8? Terry. So narito, maraming salamat. So narito according ito sa PSA or Philippine
Logistic Authority. Next pagod ay, please. Ito ang kabuuan bilang ng mga taong mayroong trabaho at walang trabaho. So, ang mga walang trabaho ay nagkakaroon na ng 3.9%. So, kumbaga bumaba ang pagkakaroon ng mga tao ng walang trabaho. Ngunit marami pa rin yan. So, ngayon naman, next good eye. So, ayan, ngayon naman itatalakay natin ang SDG 9. So, ang SDG 9 naman ay layunin struktura. So, like, magkaroon ito na itaguyod ang matatag. Sure, oy? Karoon pa makaliw. Putol-putol. Ko guys, Roy, madungog ko. Sure, oy? Karon? Game karon? Okay naman. Pero okay na karon. Basta mag-open ko. Takpan mo yung mukha mo, Ray. Ha? Sige, tabunan na lang. Dili na lang mag-open. Sige. So, layunin ng SDG 9 na itaguyod ang matatag na infrastruktura, isulong ang napapanatiling industrialisasyon at rin ang inobasyon. So, ibig sabihin nito na layunin ng SDG 8 na magkaroon ng maayos at matatag na mga gusali, kalsada, pabrika at teknolohiya na nakakatulong sa pag-unlad ng ating ekonomiya. So, nais din ito na palawakin ang industriya sa parang hindi nakakasira sa kapaligiran habang pinapaunlad ang siyensya at inobasyon upang mapabuti ang pamumuhay ng lahat. So next po ay... So ngayon naman tatalakay natin ang mga hamon na kinakaharap ng SDG 9. So unang-una na kinakaharap ng SDG 9 ay ang lack of infrastructure in developing countries. So marami pa rin talaga mga bansa o mga papaunlad na bansa ang kulang sa matitibay at maaasahang mga infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay, paliparan, pantalan at internet connection. Kasi kapag mahina kasi ang mga infrastruktura na nagagawa ng pamahalaan, ay nahihirapan ang mga negosyo at mamamayan na mapalago ang kanilang kabuhayan. So mabagal ang pagbiyahe ng produkto, kulang sa komunikasyon at nagiging limitado ang pag-unlad ng ating ekonomiya. So ang SDG 9 ay konektado pa rin siya sa SDG 8. Kumbaga, sa pamamagitan kung mayroong maayos na mga kalsada, tulay, kumbaga maayos ang daloy ng mga produkto ay mas uunlad pa rin talaga ang ating bansa. So halimbawa na lamang sa isang liblib na lugar sa Mindanao at Visayas, kulang pa rin talaga ang mga sementadong kalsada kaya mahirap dalhin ang mga ani na magsasaka sa pamilihan. Mayroon ding mga ilang lugar sa Cordillera, mayroong mga barangay na walang maayos na tulay o kalsada kaya umaabot ng oras o araw bago makapunta sa bayan. So, kilala naman ang ating bansang Pilipinas na mayroon talagang kakulangan sa mga infrastruktura, lalo-lalo na yung nangyari, yung isyung flood control. Yun. So, malaki talaga, yung flood control ay malaki talaga ang naging epekto nun sa ekonomiya dahil nga na nagkaroon na malaking pagbaha sa iba't ibang lugar ng Maynila. Kaya nga wala nang maaaring mayroong mga negosyo na hindi na nakapagbenta, yun, ganun. At ninakaw pa talaga ng ating mga charlang politics. So, ikalawa ay ang insufficient funding for industrialization. So, ibig sabihin nito ay kulang pa rin ang pondo o puhunan
ang mga mararaming developing countries para makalikha ng kanilang industrialisasyon. Katulad na lamang ng pagpapatayo ng pabrika, planta at makabagong pasilidad. So dahil dito, umaasa lamang sila sa mga dayuhang kumpanya at hindi ganap na napapangunlad ang ating sariling industriya sa bansa. So halimbawa na lamang ng bansang Pilipinas. So marami talaga mga manufacturing countries ang nagsasara dahil nga kakulangan ng puhunan at mataas na operational cost. So isa rin talaga, kaya nga ang bansa nating Pilipinas, isa rin talaga sa hamon na kinakaharap ito pera para mas magkaroon pa tayo maroon pa tayong mga pagpapatayo ng mga mga pabrika. Marami naman tayong mga resources. Mayaman tayo sa resources, ngunit hindi natin ito nagagamit ng tama dahil nga kakulangan sa pondo at puhunan ang ating pinaka-problema. Sa ikatlo ay ang global trade tension and pandemic disruption. So, ang mga sigalot sa kalakalan ng mga bansa tulad ng US, China trade war at pandemya gaya ng pandemic ay nagdudulot ng pagkaantala sa produksyon at pagkalugi ng ating negosyo. O dahil nga sa yun nga nangyari sa pandemic ay marami talagang mga negosyante o marami mga negosyo ang nagsara at marami ring mga empleyado ang nawala ng trabaho dahil nga walang transaksyon na nagaganap. Kaya ang pagkakaroon ng ganitong mga issue, mga problema ay nagkakaroon ng malaking impact sa iba't ibang bansa. Yun. So, katulad na lamang, halimbawa na lamang ng trade tension din. Ang US at China trade war ay nakaka-apekto sa mga kumpanyang Pilipino na umaasa sa imported parts mula sa China. Kaya kung magkakaroon ang US at China ng digmaan ay maaari talagang mayroong mga produkto, imported na produkto ang China na hindi nila lalabas sa ating bansa, hindi nila na hindi nila na i-import sa ating bansa. Kaya nga isa 'yun sa mga problema na kinakaharap ng ating bansa. Ayun. So, naintindihan ba? Guys, are you there? Wala kayo. So, kaapat naman ay ang lack of innovation and eco-friendly technology. So isa sa mga hamon rin ng SDG 9 ay ang kulang ang maraming bansa sa research at development. Kaya hindi sila nakakalikha ng mga bagong produkto o teknolohiya na makakalikasan. So ayun nga sa sinabi ko, ang ating isa rin sa mayroong problema ang ating bansang Pilipinas ay mayroon talagang kakulangan sa pondo, kaya hindi sila kaya lack talaga sila of innovation o kulang talaga sila sa mga inobasyon at eco-friendly technology. Kaya dahil dito, umaasa lamang sila sa mga imported na mga teknolohiya na madalas ay mahal. Kasabay nito, marami pa rin mga pabrika ang gumagamit ng mga lumang makina na nakakasira sa kalikasan at gumagamit ng sobrang enerhiya. So, halimbawa na lamang nito ay ang halimbawa na lamang ay sa Pilipinas, kakaunti pa lamang ang green factories, mga pabrika na gumagamit ng mga solar energy at nagre-recycle na lamang sila ng kanilang basura. At kakaunti rin ang mga locally made innovation gaya ng mga Diwata satellite dahil kulang sila sa pondo at laboratory facilities ang mga universidad. Ang last ay ang
unequal access to technology and internet. So isa rin sa mga hamon ng SDG 9 ay ang pagkakaroon ng kawalan ng access sa internet. So marami talagang mga rural areas ang walang maayos na internet o signal. Kaya nahuhuli sila sa online education, trabaho at negosyo. Halimbawa na lamang, ayon nga sa DICT, may libu-libong barangay sa bansa ang walang stable internet connection hanggang ngayon. So sa mga negosyo naman sa mga rural, entrepreneurship ay hirap pa rin sila makapasok sa online market dahil nga kulang ang kanilang digital skills at connection. So naintindihan ba yung mga hamon na kinakaharap ng SDG 9? Ngayon naman, italakayin naman natin yung mga target ng SDG 9. So, ito yung target ng United Nations upang masolusyonan yung mga hamon. Ito yung target nila sa taong 2030. So, unang-una na rito ay ang develop quality, reliable, sustainable infrastructure to support economic development. So, layunin nito na magtayo ng matibay, maaasahan at makakalikasan na infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay, paaralan at komunikasyon upang mapaunlad ang ating ekonomiya. Dahil nga isa nga sa pinakahamon ng SDG 9 ay ang lack of infrastructure in developing countries. So kapag kasi maayos ang infrastruktura ay mas mabilis ang biyahe ng mga produkto at serbisyo kaya lalago talaga ang mga negosyo at nadadaragdagan ang mga trabaho. So halimbawa na lamang ng Cebu-Cordova Link Express o SIXLAS o napapabilis nito ang transportasyon at kalakalan sa Visayas. Ang Mindanao Railway Project naman, ito ay project pa lang at hindi pa napopondohan ng ating bansa. Kaya project pa lang siya. So, mag-ugnay ito sa mga lungsod sa Mindanao para mapabilis ang pagbiyahe ng mga produkto. So, ikalawa naman ay ang layunin ng SDG 8 ay ang promote inclusive and sustainable industrialization. So, ang layunin nito ay paunlarin ang mga industriya at pabrika sa paraang makatao at makakalikasan. So, halimbawa na lamang nito ay ang Lima Technology Center sa Batangas. Isa siyang eco-industrial park na gumagamit sila ng mga renewable energy. Ang kakao at coconut naman, industry sa Davao at Bicol, ay sila yung gumagamit ng mga organikong paraan ng production. So, ang katlo naman ay ang increased access of small businesses and enterprise to financial services and market. So, layunin ng SDG 8 na tulungan ang mga maliliit na negosyo na magkaroon sila ng puhunan, pautang at pagkakataon sa merkado. So kadalasan ng mga maliliit kasi na negosyo ay wala silang sapat na kapital kaya kinakailangan nila ng tulong upang mapalago at makasabay sila sa mga kompetisyon na papaunlad sa ating bansa. So halimbawa na lamang ng Go Local program ng DTI. Tumutulong sila sa mga lokal na produkto upang maibenta sa mga mall at online. Kaya sa pamamagitan nito ay mas nakikilala ang kanilang mga produkto. At isa pang halimbawa ay ang P3 program ng DTI. Nagbibigay ito ng pautang sa mga micro at small businesses na walang collateral. So, ayun. So, ikatlong target, asan ako? Ikaapat na pala. Ikaapat na target ay ang support, research, innovation, and modern technology. So dahil nga, isa sa mga problema ng SDG 9 ay ang lack of innovation. Kaya nga sinusolusyonan nito, so layunin nga nila na paunlarin ang kanilang pananaliksik at inobasyon upang makagawa sila ng mga bagong teknolohiya at ideya na makakatulong sa industriya at lipunan. Kaya sa pamamagitan ng research at innovation ay nagiging mas moderno at
efficient ang mga produkto at serbisyo. Halimbawa na lamang ng Diwata 1 satellite. Unang microsatellite ng Pilipinas na ginawa ng mga Pilipinong scientists sa tulong ng DOST. At ang UP Innovation Hub, sumuporta ito sa mga proyekto sa robotics, renewable energy at digital technology. Sa kalima naman So bridge the gap between developed and developing countries and technology and industry. So layunin nito na pantayin ang antas ng teknolohiya at industrialisasyon ng mga mamamayang bansa at papaunlad pa lang tulad ng bansang Pilipinas. So gusto nito na siguraduhin na lahat ng bansa ay may pantay na access sa teknolohiya, training at kaalaman. So halimbawa na lamang dito ay ang Digital Cities 2025 project ng DICT. So ginawa nila ang Tech Hub ang mga lungsod tulad ng Iloilo, Cagayan de Oro at Dumaguete para makasabay sa digital economy at ang partnership with Japan and South Korea. Nagbigay sila ng makabagong makina at training para sa mga Pilipinong manggagawa. So naintindihan ba ang SDG 9 ang kanilang mga hamon, target o para masolusyonan? Naintindihan ba? Opo. Ayan, so naintindihan. So ngayon naman ay dumako naman tayo sa SDG 10. So ito naman ay tumutukoy sa pagbawas ng hindi pagkakapantay-pantay. So layunin na SDG 10 na bawasan ang hindi pagkapantay-pantay sa loob ng isang bansa at sa pagitan ng mga bansa. So ibig sabihin po nito, gusto nito na siguraduhin na lahat ng tao, anuman ang kailang katayuan sa buhay, ay may patas na oportunidad sa edukasyon, trabaho, kalusugan, karapatan at partisipasyon sa lipunan. Sa next po ay So ngayon naman, talakayin natin yung mga hamon ng SDG 10. So unang-una na rito ay ang persistent inequality in income, opportunity, and social status within and among countries. So ang hindi pagkakapantay-pantay sa kita, oportunidad at katayuan sa lipunan, isa sa mga pinakamalaking talagang suliranin ng ating mundo ngayon. Kaya sa loob ng isang bansa, may mga tao o grupo na may malaking akses sa edukasyon, trabaho at serbisyong pangkalusugan. Habang ang mga iba naman ay patuloy na nakikibaka para sa pangunahing pangangailangan. Kaya sa pamamagitan nito, ang ibang bansa ay patuloy naman ng mga bansa ay mas mapilis na umuunlad at mauunlad na bansa samantala mga umuunlad pa lamang ay nananatiling nakaasa sa mga ito. Kaya halimbawa na lamang to, sa isang lungsod, ang mga anak ng mga mayayamang pamilya ay nakakapag-aral sa magandang paaralan. Nakakakuha sila ng mataas na edukasyon at nagkakaroon sila ng mga trabahong may mataas na sahod. Samantala naman, ang mga anak ng mga mahirap ay kailangan talaga magpursige, magtrabaho habang nag-aaral o huminto sa pag-aaral dahil nga sa kakulangan nila ng pera. So dahil dito, patuloy na umiikot ang kahirapan sa kanilang pamilya at bawat henerasyon. So yun ang pinakahamon talaga ng SDG 10. So ikalawa naman, ang discrimination affecting women, youth, person with disability, ay hinuhusgahan o nililimitahan batay sa kanyang kasarian, edad, kapansanan, lahi o pinagmulan. So ang mga ganitong pagtrato ay nag-aanalisa ng pagkakataon para sa mga Ang mga ganitong pagtrato ay nag-aanalisa ng pagkakataon para sa mga tao na maipakita ang kanilang kakayahan na makamit ang pantay na karapatan. So, halimbawa na lamang, isang babae ang hindi na-promote sa trabaho kahit na mas mahusay siya kaysa sa kanyang katrabaho. So, dahil sa paniniwalang mas angkop daw ang lalaki
sa posisyon o kaya naman isang migranteng manggawa ang binayaran na mas mababa kaysa sa mga lokal na empleyado kahit mahirap lamang ang. So ibig sabihin nito, ang challenges ng SDG 10 talaga ay ang pagkakaroon ng diskriminasyon affecting women, youth, person with disability. So mahirap talaga, isa talaga ito sa mga problemang kinakaharap ng SDG 10. Dahil nga layunin ng SDG 10 na magkaroon ng pantay. Wakas sana hindi pagkakapantay-pantay. So ikatlo, halimbawa ng SDG 10 ay ang global crisis like COVID-19, conflict, and refugee surges that worsen inequality. So, ang mga pandaigdigang krisis tulad ng mga pandemya, digmaan at sapilitang migrasyon ay lalong napapalalim sa agwat na mahirap at mayaman. Kaya, kapag may crisis, una naaapektuhan ng mga mahirap dahil nga wala silang sapat na ipon, proteksyon o access sa serbisyong medikal. So ang pandemya naman ay nagdudulot ng malaking pagkawala ng trabaho, pagsara ng mga negosyo at kakulangan ng pagkain. So ang mga suliranin nito ay higit na tumatama sa mga maralita. So ang mga digmaan naman ay nagiging dahilan ng paglikha ng mga milyong-milyong tao na nawawala ng katahanan, kabuhayan at edukasyon sa halip na umunlad. Lalong silang nahuhulog sa kahirapan. So ayun, pinakahuli ang unequal representation of developing countries in global economic and political decisions. So, sa mga pandaigdigang usapan at desisyon naman ay kadalasan nangingibabaw talaga ang mga mayayamang bansa. Sila ang mga mas malaki, sila yung mayroong silang malaking kapangyarihan sa mga organisasyon gaya nga ng United Nations, International Monetary Fund, IMF at World Bank. So, dahil nga dito, ang mga patakarang na madalas na ayon sa interes ng mga mamamayan at hindi na bansa. So, ang representasyon ay ito ay nagdudulot na malaking kawalan ng boses sa mga mahihirap na bansa sa pagresolba ng mga suliraning pangdaigdigan tulad ng utang, kalakalan at climate change. Ayan. Yun yung mga hamon na kinakaharap ng SDG 10. So para naman masolusyonan ang mga hamon na kinakaharap nito ay nagsagawa nga. Mayroon ng target ang SDG 10, ang layunin nila sa taong 2030. Ang unang-una na riyan ay ang reduced income inequality o pagbawas ng hindi pagkapantay-pantay sa kita. So layunin nito ay tumutukoy sa pagpapaliit ng agwat sa pagitan ng mga mamayaman at mahihirap. So sa maraming bansa, kakaunti lamang ang nakikinabang sa pag-unlad ng mga ekonomiya. Ang mga mayayaman naman ay lalong yumayaman. Samantala naman ang mga mahihirap ay nanatiling mahihirap sa buhay. Kaya upang mabawasan ang ganitong uri ng hindi pagkapantay-pantay ay kailangan tiyakin na ang kita at oportunidad ay pantay na ipapamahagi. So, kasama rito ang pagbibigay ng mas mataas na sahod, na buwis at tulong sa mga nangangailangan. So halimbawa na lamang sa bansang Pilipinas, ang 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ay isa sa mga halimbawang naglalayon na bawasan ang agwat ng mga mayayaman at mahirap sa pamamagitan ng tulong pinansyal sa mga mahihirap na pamilya. Ayan, so yun yung unang target ng SDG 10. So, kalawa naman na target nila ay ang promote universal social, economic, and political inclusion o itaguyod ang pangkalahatan, pakikilahok sa lipunan, ekonomiya at
politika. So layunin ito na ang layunin ito ay tungkol sa pagsasama ng lahat sa mga benepisyo ng lipunan. So walang dapat maiiwan o maalis sa progreso sa pag-unlad. Dapat lahat ay may pantay na karapatan at pagkakataon na makibahagi sa mga desisyong, programa, pangkabuhayan at serbisyo ng pamahalaan. Kumbaga, pantay-pantay lahat ng tao. So halimbawa na lamang nito ay ang paglagay ng PW ramps at learning support sa mga paaralan at ang pagtatag ng livelihood program para sa mga kababaihan at out of school youth. Yes. At ang ikatlo naman ay ensure equal opportunities and end discrimination. So wawakasan talaga nila yung mga discrimination at pagkakaroon ng equal na oportunidad. So ito ay nakatuon sa pagpapanig sa patas na pagtrato sa lahat ng tao. So dapat walang taong nadi-discriminate o hindi nabibigyan ng pagkakataon dahil sa kanilang kasarian, edad, relihiyon, kulay lahi, kakayahan at katayuan sa lipunan. So ang discrimination ay nagdudulot ng hindi pagkakapantay-pantay dahil tinatanggal nito ang karapatan ng isang tao na makamit ang tagumpay. Kaya nga kailangan gawing patas ang sistema sa trabaho, paaralan, gobyerno at komunidad. Halimbawa na lamang nito, sa Pilipinas nga ang Magna Carta for Women sa Pilipinas ay batas. Ito yung batas na nagbibigay proteksyon laban sa diskriminasyon sa kababaihan. At ang anti-age discrimination law naman ay pumipigil sa hindi patas na pagtanggal o pagtanggi sa trabaho dahil nga sa edad. Asan ako? So ngayon ang pinakahuli guys, huli na. So ang huli ay ang enhanced representation for developing countries and financial institutions. So ito ay ang palakasin ang representasyon ng mga umuunlad na bansa sa mga institusyong pinansyal. So ibig sabihin nito, katulad na lamang ng mga institusyon ng World Bank, International Monetary Fund, at Asian Development Bank o ADB ay gumagawa sila ng malalaking desisyon tungkol sa ekonomiya ng mundo. So kabilang mga pautang, proyekto at tulong sa mga bansa. Ngunit madalas sa mga mayamang bansa ay may pinakamalakas na boses sa mga desisyong ito dahil nga sila ang nag-aambag ng pinakamalaking pundo. Dahil dito ang mga pangangailangan ng developing countries, Bangladesh o Kenya ay madalas hindi nabibigyan ng sapat na pansin. So kawawa talaga ang ating bansa. So ang layunin ito ay nananawagan na palakasin ang boses ng mga umuunlad na bansa sa mga institusyon upang mas maging patas ang pulisiya at tulong pinansyal. Ayan. Naintindihan ba ang SDG 10? So yun naman po at maraming salamat. Naintindihan ba ang SDG 10, SDG 8, SDG 9? Opo. Okay. Yun naman po at maraming salamat. Sorry guys, apakahaba.